Hi guys! Lately, actually, I'm not feeling well. Masyadong ewan, mainit ang panahon. So, I decided na lang na gumawa ng granola bars. Ewan ko kung ano yung connection. Basta, yun na lang. Hayaan nyo na guys. So, ito na nga. Meron kasi ako mga ingredients dito. Like peanut butter, honey, almonds, walnut, cranberry, and dark chocolate. So, ayun yung mga gagamitin nating ingredients for today's video. Napakadali lang ng paggawa ng honey. Ay, ng honey. Gumawa ng honey. Ano ako, mabuyog. So, ayun na nga. Gumawa ng granola bar. For today, di tayo gamit ng asukal kasi nga, instead of sugar, gagamitin natin is honey and peanut butter. Hindi rin pala ako gumamit ng butter. So, instead of butter or melted butter, I use coconut oil. Kung wala naman kayong coconut oil, pwede naman ang butter or canola. Or if you want olive oil, kung ano yung mas gusto nyo. Depende naman kasi yun sa preference nyo. And sa honey, ginamit ko lang is 1/4 cup of honey. Actually, this is wild raw honey. Pero pwede rin naman siguro na mabili natin sa supermarket kung ano yung available, wala namang problema. Dun sa amount ng honey, depende rin sa gusto nyo. Ako kasi 1/4 lang since matamis naman yung ating peanut butter. Para hindi siya sobrang tamis like yung nabibili natin sa supermarket or sa mga grocery store, diba? Tamis-tamis ng mga granola bar nila. Kaya mas advisable talaga na ikaw yung gagawa ng sarili mo. And mas mura pa. Kasi diba yung mga nabibili natin sa supermarket is sobrang mahal. Parang hindi naman reasonable. And kapag nga pala ang inyong butter is buo or matigas, i-microwave nyo muna. Yung sa akin kasi hindi na. Tapos yung nuts, yung almond and walnuts, kung hinahanap nyo, naihalo ko na siya sa ating rolled oats. Ayun yung mas magandang gamitin, rolled oats. Kesa dun sa instant oatmeal, mas maganda talaga yung rolled oats. So, ayan na nga, napaghalo na natin yung ating, ang ating walnut, rolled oats, and almonds. I-mix mo lang siya, sama-sama na lahat yon hanggang sa ma-coat na lahat ng ating oats. Ang ginamit ko is 2 cups. Tama ba yung bilang ko? Parang basta, pinaglalagay ko lang dyan yung mga ingredients na meron ako. So, ayan, i-mix lang natin ng i-mix. Actually, ang ganda ng color niyan sa personal. Medyo orange kasi nga, diba, ang gagamitin mo is peanut butter. Pero dahil dun sa camera natin is, I don't know, ang na-capture niya is parang brown. Pero in real life, medyo orange yan. Ang ganda. Actually, natatempt na ako kainin, pero iintayin ko pa rin siya mabake. And ayan, initially yung inilagay ko is 1/2 cup of dark chocolate. Nilagay ko na sa plastic kasi chinap-chop ko na siya. Tapos nilagay ko sa plastic just in case hindi ko siya maubos. Pwede ko siyang ma-ref agad. So ayan, tinitingnan ko kung need ko pa bang mag-add ng dark chocolate. Kasi gusto ko malalasahan ko talaga yung bait ng chocolate doon sa ating granola. So, ang next naman nating ilalagay is cranberries. Kung ano yung meron kayo, raisins, or gusto nyo mag-add kayo ng pumpkin seed. Gusto ko nga rin sana, kaso parang wala yata ako nandito sa aking pantry. And ayan, binuksan natin yung ilaw kasi nga medyo madilim. Kasi hapon ako nagbe-bake. And actually, merong vlog ngayon ng sa volcano, Taal Volcano. Ewan ko kung vlog yun. Basta mahamog siya. Pero yung hangin naman is hindi pupunta dito yung vlog. So, I don't know kung ano yun. Imposible naman pollution na sinasabi nila sa Metro Manila is smog. Kasi nga nandito ako ngayon sa Cavite. GMA Cavite. So, ayun, mas malayo sa amin yung mga vlog ng ating Taal Volcano. So, ayan, after mo ilagay lahat ng ingredients, again, halu-haluin mo lang. Make sure na lahat is magkukoat ng ating peanut and honey mixture.
And nagdagdag ako ulit. Siguro ang total na nagamit ko ng dark chocolate is 3/4 cup. So, feeling ko okay na yan. Masarap na yan ang kalalabasan. I-bake mo lang siya sa 180 degree. Tapos, 15 minutes to 20 minutes. Pero ako, parang ginawa ko is 20 minutes. Yeah, 20 minutes yung aking baking time. So, ayan. Ilaline mo lang dyan sa iyong baking pan na color pink. Tinanggal ko yung rubber kasi nga nagbe-bake ako dati ng pizza. Di ba kapag pizza, masyadong mataas yung temperature. Baka masunog yung rubber, kaya inalis ko. Until now, hindi ko pa rin nababalik. So, parang wala na akong planong ibalik. And ayan, ipa-flatten mo lang dyan yung ating granola bar. Kapag pala binibake mo yung granola bar, kailangan bantayan mo rin kasi baka masunog, papait yung iyong granola bar, hindi siya sasarap. Instead na masarap, diba? Pero kung siguro kung i-bake mo yan for kids, okay lang siguro na gumamit ka ng sugar. Since ang kakain yan is puro adults, inumit ko yung ating sugar. So, instead, is ginamit ko ay honey. So, ayan na nga. Diba? Madali lang naman siyang i-flatten. And ito na, binibake na natin ang ating granola. Hindi na makapag-antay. Gusto ko na talaga siyang tikman. Silip na nga ako ng silip dyan kung alam nyo lang. And naamoy ko na. Ang bang-bango guys. Kung naamoy nyo lang kung nandito kayo. Ayan ang ating granola bar na napakadaling gawin. So, tikman nyo na. Tikman nyo na. Gawin nyo na. And masarap yan. Bye!